Magikasa, halika, tikman natin. Kapihan na may kakaibang mauupuan, maliwalas at napakaraming sining ang tema. Yan daw ang dahilan bakit kailangan mong kumain sa kapihang ito. Madami-dami na rin ang kumain sa kanila. Sinasabing pangit ang serbisyo, maganda lang daw ang lugar at walang lasa ang kanilang timpla. Habang sa kabilang dako naman, maayos ang pagsisilbi, napakasarap tambayan at tama lang daw ang kanilang pagpepresyo. Kaya naman, nandito tayo ngayon upang bigyan sila ng tapat at brutal na pagsusuri sa kanilang kapihan. Halika sa Makati! Ito'y matatagpuan lamang sa Chino Roces, lungsod ng Makati. Lalagpas ka lamang ng Madrid. Mayroong paradahan sa pinakaloob pa mismo. Ang kapihan sa dulo pagkat ito ay nakatago. Hindi ko may mumungkahi sa mga may kapansanan pagkat wala silang rampa para sa mga naka-wheelchair. Bago pa man pumasok ay sasalubungin ka na kaagad ng mga pyesa. Nininto ang ilaw, pelos na sopa, mid-century na upuan at mga halamang palamuti. Waring isang silid ng pintor na ginawang sala ng tahanan. Mga dingding na parang galerya, puno ng makalumang imprenta at kakaibang likhang sining. May boutique style na sabitan ng damit at mga alpombra na may disenyo. Nakakatuwa din ang kanilang palikuran dahil nakatago. Madalas ang mga narito ay mga kolehiyalan na nais kumuha ng magandang larawan. Gutom na kami, tikman na natin. Una ang old-fashioned pudding. Yan, old-fashioned pudding bar. Yan. Malinamnam siya. Baka may ano ng cinnamon. Kawan, panlasang Pudding. Mas masarap to kaysa sa bakery. Yung nasa bakery matigas eh. 190 ha. Para siyang pudding pero basa. So hindi siya dry. Moist yung pagkakagawa sa kanya. Hindi rin sa ganong kamamantika. Siguro pwede na sa 150. Sa halagang 190, ito ay pwede na. Ikalaway ang Pano Choco. Paano choco? Paano? Nasaan choco? Ayan, sa gilid. Nasa ilalim siya. Parang mild lang ka. Ako siya. Compared dyan. Nandito tayo ngayon sa Magikasa, lugar ng mga magician. One more ha. Uy, ayun yung magic chocolate nyo. Ano? Baka yun yung masarap. Yung ilalim sa kayong gilid pag sabay mo pagatin. Sa Dark chocolate. Sa halagang 190, ito ay pasado. Check natin. Uy, ang galing oh. Ang dami yellow. Hindi siya puno. Parang scam naman to. Hindi naman sila ganito dati. Anong klase ka? Yung mga unang order ko dito, hindi ganyan. Tama naman yan, no? 2 pulgada, 1 inch, mga isa't kalate. Okay lang, maganda na may lugar eh. Ka na lang magkape. Maglugar ka na lang. Babaan ko tuloy yung grade nila. Pakita mo yung dati na experience gano'n. Kape mocha. Ano ba siya? Hazelnut latte. Pero, Hazelnut naman. Konti lang yung nut. Puro hazel. parang mas matapang yung ano nito. Yung pagkamoka niya. Ano? Anak ng mocha ka naman. Both nung kape namin, medyo disappointed kami. Kasi ako nagpupunta na dito. First time niya dito. Yung mga yellow niya, parang tube ice din, pero durog. Hindi ko alam kung nagtitipid sila sa yellow. Kasi ang iba, diskarte lang naman nila. Dadamihan nila yellow para tumaas. Sabihin na natin na concern sila doon sa magiging lasa. Eh, responsibility nyo yan. Nagawa-gawa kayo ng ganitong kape. So, para sa akin, regarding sa lasa, 220. Sa Starbucks kasi, ang yellow nila, yung pa-square, yun yung nagdi-differentiate nun eh. Pag nag-spread kasi ng lamig yun, hindi niya babaguhin yung lasa ng kape mo ng sobra in comparison sa bilog na dinurog. So for now, pwede na. Pero ito, Bobby, pag inistro mo na, gusto ko na pala ipasa. Gusto ko na pasado. Ano, pag diretso. Pag sinip mo ba? Hindi. Pasado pala, sorry. Pero na stroke. Nagbago yung ano ko eh, nagbago yung decision ko eh. Kasi biglang, ano eh. Sabi
Sabi ko bakit Bago yung wala lasa. Ay, Bibigyan mo kasi pick up ng mocha, malamang yung sa ilalim, magpe-precipitate sa ilalim yan. ang tamis. Masyadong synthetic yung hazelnut niya na hindi ko siya gusto. Nakulangan na ako sa lasa ng kape, actually. Nakulangan ako sa lasa ni hazelnut Latte. latte. Sumpa mo na you're telling the truth, nothing but the truth. Sa pangkalahatang pagsusuri sa kanilang kapit pagkain, yung unang bisita ko ay pasado. Ngunit sa aming pagbalik, ito ay tila pabago-bago pagdating sa resulta ng kanilang serbisyo. Naniniwala naman ako na baka kulang lamang sa tapik ang ilan sa kanilang mga taga-silbi. Sa pangkalahatang pagsusuri sa kanilang kapihan, patok sa amin yung lugar na tago at naniniwala ako sa ganda ng kapihang ito ay napakataas pa ng potensyal nito. Kung hindi bibiguin ang bawat bisita, babalik ba kami? Oo naman.